pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis ng dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ang mga batas sa iyo aawit kahit mas
Deuteronomio 8:2-3. Iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang utos o hindi. Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom ka niya at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Hindi ginutom. Ginutom ng Diyos ang mga Israelita sa pagkain kinakain nila sa Ehipto, upang pagpakumbabain sila na tanggapin ang kanyang salita habang sila ay naglalakbay tungo sa lupang pangako. Ngunit hindi sila ginutom ng Diyos. Sila ay pinakain niya ng mana at pinainom ng tubig mula sa bato. Ipinaunawa niya sa kanila na hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi pisikal na pagkain lamang ang ipinakain niya sa kanila. Pinakain niya sila higit sa lahat ng espiritual na pagkain. Ang tinapay na ipinakain niya sa kanila ay ang tunay na tinapay mula sa langit, ang Panginoong Hesukristo. At ang tubig na ipinainom niya sa kanila ay tubig mula sa bato na sumunod sa kanila, ang Panginoong Hesukristo. Awit 72, 12-15. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sedro sa Lebanon. Sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon, sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Sila'y namumunga pa rin sa katandaan, sila'y laging puno ng dagta at kasariwaan, upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid. Siya ay ating malaking bato at walang kasamaan sa Kanya. Umuunlad at lumalago. Ang matuwid ay umuunlad at lumalago dahil gaya ng puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Sila ay nakatanim sa bahay ng Panginoon, kung saan sila ay pinakakain at pinaiinom ng Diyos ng Kanyang salita. Araw-araw ay tinatanggap nila ang pagkain at inumin na nagbibigay ng buhay, kaya't sila ay lumalaking puno ng dagta at kasariwaan mula sa Diyos at namumunga ng mga bunga ng Diyos. 2 Pedro 3:13-15, 17-18. Ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Kaya nga mga minamahal, yamang tayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya, at inyong ituring ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Kaya't kayo mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo noon pa ang mga bagay na ito, mag-ingat kayo, baka mailigaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama at mahulog kayo mula sa inyong sariling katatagan. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Biyaya at pagkakilala sa Panginoon. Ang mananampalataya ay gaya ng halaman na itinanim ng Diyos sa kanyang grasya. Sa pamamagitan ng grasya ay nakilala niya ang Ama na iisa at tunay na Diyos at si Hesukristo na kanyang isinugo. Ang grasyang kinatatayuan niya ay sariwa araw-araw. Ang pagkakilala sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo ay patuloy na idinaragdag sa kanya ng Diyos mula sa kanyang salita.
Sa araw-araw na pagtanggap natin ng salita ng Diyos, ay tinatanggap natin ang Panginoong Hesukristo upang patuloy na manahan sa ating puso. Dahil sa salita ng Diyos na nananahan sa atin, ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Juan 1:10-14. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Lumaki at lumago kay Kristo. Nang tayo ay sumampalataya at ating tanggapin si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, siya ay nagsimulang manahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo ay isinilang na muli sa Espiritu. Kung paanong ang anak ng Diyos ay naging tao at tumahang kasama ng tao, siya rin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Tayo ay tinanggap ni Kristo sa kanyang sarili. Kaya't ang ating buhay ngayon ay natatago sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa salita ng Diyos na tinatanggap natin sa Kanya, tayo ay pinupuspos niya araw-araw ng biyaya at katotohanan ng Diyos. Tanggapin ang ibinigay. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang gawain natin ay tanggapin ang kanyang anak. Gawin natin ito araw-araw sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos na lumilikha sa atin ng pananampalataya na ang gawa ay pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagtupad ng kanyang salita. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.